Ang ating pong topic ngayon ay walang iba kundi ang buhay ng isang propeta, ang propeta na si Hosea. Sa mga hindi po nakakaalam, si Hosea po ay ang propeta ng Diyos sa Old Testament at meron pong pinagawa sa kanya ang Diyos na hindi madali, hindi normal, pero out of obedience and love to the Lord, nagawa po niya yung kailangan niya gawin. Ang title po natin ngayon ay God's Relentless Love. Ito'y matatagpuan po sa aklat ni Hosea, pero ang tututukan lamang po natin dito ay ang unang 3 kabanata. Okay? Walang humpay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Actually, ang nais ko po ditong ma-highlight ay ang pag-ibig ng Diyos, hindi yung pag-ibig ni Hosea sa kanyang asawa na si Gomer. Titingnan po natin kung gaano kasagana, kadakila, mayroong pagmamahal ang Diyos sa atin. So, sa Biblia po, mga kapatid, sa Old Testament, kapag inilalarawan po ng Diyos or ni Yahweh, ang chosen people o ang Israel, pinipicture out niya ito as asawa din, parang asawa din. He is married to Israel, to His chosen nation. Sa New Testament naman po, pag inilalarawan naman po ni Jesus Christ, ang church o ang mga sumasampalataya sa Kanya, anong paglalarawan niya? Bride. Okay? Kasi po, yung essence po ng pag-aasawa or nung marriage, ang pinakasentro po nito, syempre, ang Diyos. No? Pero yung pagturing ng lalaki sa kanyang asawa at ng asawa ng babae sa kanyang asawa, nakasentro po ito sa pag-ibig at tiwala. Okay? At higit sa lahat, loyalty. Yung kahalagahan po ng loyalty, faithfulness sa isa't isa. Kaya po yan yung pinipicture out ng Diyos. Pag pinatutukuyan niya una sa Old Testament ang Israel or chosen nation, sa New Testament naman, pag tinutukoy ng Panginoon ang church. Diba? Sa Revelation, binanggit, diba? Who is the bride of Christ? The church. Sino ba yung church? Yung building ba? Hindi. Ito yung kalipunan ng lahat ng tao na sumasampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Okay, sino po yun? Tayo. Okay? We are the bride of Christ. Sa Old Testament, the bride of Yahweh, the bride of God is Israel, His chosen nation. Okay? So yan po ang paglalarawan ng Diyos sa kanyang people dahil ang ninanais niya magkaroon ng faithfulness and loyalty to one another. Okay? Ngayon, hindi natin masasabi bilang tao, karamihan naman po rito sa atin ay may mga asawa na. Tama po. Yung iba, wala na po yung asawa. Pero namuhay po tayo na may mga asawa. Perfect po ba ang marriage? Hindi. There are marriages na may mga na-encounter na problems. May mga pag-aasawa na nagkakaroon ng mga pagsubok or trials. Kanino nanggagaling ang problema? Most of the time, pareho. Yan. Sa lalaki or sa babae, nagkakaproblema, kaya ang marriage hindi nagiging perfect. Nagkakaroon ng mga problema. Pero, sa case ng Panginoon, sa case ng Diyos, sino ang unfaithful? Ang Diyos ba? Si Jesus Christ ba? No! It's always the people. Sa Old Testament pa lang, pinakita na yan. Ano nangyari? Ang mga tao, sinong sinamba nila? Si Baal. Sa panahon po ng New Testament, sa panahon ng church, sino po ba ang pinahalagahan ng mga kahit mananampalataya? Sinong pinahalagahan? Dumarating po na ang pinahalagahan ng mga mananampalataya ay anything or anybody but Jesus Christ. Nangyayari po yun. So sa case po natin at sa Diyos, sino po ang unfaithful? Ang tao. Okay?
At dito po, sa storya po ni Hosea at saka ni Gomer, gustong i-illustrate kasi ng Diyos kung ano yung unfaithfulness ng Israel sa Kanya. Kaya dito, sa aklat na ito, inutusan po ng Diyos si Hosea na mag-asawa ng isang babae na masama ang reputasyon. Promiscuous woman, sa ibang salin, prostitute. So dito po, inutusan po ng Diyos. Sa chapter 1, inutusan po ni Yahweh. Hosea, kumuha ka ng isang babaeng mapapangasawa mo. Dapat siya ay isang masamang babae na ang reputasyon niya sa community ay sirang-sira. Ikaw, lalaki, na binata, naglilingkod sa Diyos, pag sinabi sa iyo, mag-asawa ka ng isang babaeng patutot, ano ang mararamdaman mo? Gustong ipakita po ng Diyos kay Hosea at makita sa buhay nila kung gaano kataksil ang bansang Israel. Alam mo mga kapatid, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Israel, kung paano naging mabuti, kaano naging tapat ang Diyos sa kanila. Sabihin na lang natin sa panahon ng nasa Egypt sila, paglabas na lang Egypt hanggang makarating sila sa lupang pangako. Gaano naging tapat ang Diyos sa kanila. Pero alam niyo po, kahit na noong mga panahon na yon, ipinakita na ng Israel ang kanilang pagiging unfaithful. Sumamba sila. Ano ginawa nila nung nandun sila sa Mount Sinai? Gumawa sila ng gintong guya. Ang tagal ni Moses sa bundok. Aaron, gawan mo nga kami ng gintong guya. Yun na lang sasambahin namin. Sa panahon ng mga judges, iiyak sila sa Diyos kasi nasasakop sila. Lord, tulungan niyo kami. Hirap na kami. Ano gagawin ng Diyos? Magpapadala ng hukom. Itong hukom na ito, tutulungan sila. Anong gagawin ng Israel? Paglipas ng panahon na sila'y naging malaya na ulit, okay na ulit ang lahat, anong gagawin? Pabalik na naman sila sa pagsamba sa Diyos. Pabalik naman sila sa pagiging makasalanan. Yan po ang cycle ng bansang Israel. And yet, God loved them. No? Dito naisipakita ng Diyos yung relationship na mayroon siya sa Israel at kung gaano o paano tumugon ng Israel sa kanyang faithfulness. Okay? Una, humanap ka ng isang babae ng sabi, nakikipagtalik sa kung sino-sinong lalaki. Alam naman po natin, hindi naman dingid sa atin, sa kultura po natin, pag may isang tao or babae sa lugar natin, sa community natin, pag yun yung reputasyon niya, alam na natin, yun yung reputasyon niya talaga, yun kung sino siya. Tama. Normal yun in reality. Okay? Ngayon po, si Hosea, na sinabihan ng Diyos mag-asawa kang ganyan, sabi ko nga, kung ikaw yung binata, at sabihan ka na yun ang mapapangasawa mo, ano ang mararamdaman mo? Ano kaya ang sinabi ng pamilya ni Hosea na ang kukunin niyang asawa ay isang babaeng kilalang-kilala ng community na isang masamang babae? Ano kaya ang reaksyon ng mga kapitbahay ni Hosea? Itong si Hosea na propeta ng Diyos, kumuha ng ganong karuming klaseng babae. Diba? Normal po yan. Na yan ang magiging reaksyon. Pero, at the bottom of it all, ang lahat po ng tao, ganyan sa Diyos. Ano po ibig ko sabihin? Si Hosea, nagiging tapat siyang asawa, pero ang kanyang asawa, ang sinabi ay hindi magiging tapat. Ang magiging anak, bunga ng kataksilan. Though hindi sinabi sa mga talata na ang lahat ng anak niya, hindi kanya. Okay? Walang binigay na detalye ang Biblia tungkol sa mga anak. Pero may mga ilang pahayag or sabihin na natin mga pahapyaw na hindi lahat yon si Hosea ang tatay. Sabi ng Panginoon, yung kanya mga magiging anak, ito ang itatawag mo sa kanila. Si Jezreel, si Lo-Ruhama, si Lo-Ami. Yung Lo, no, negate, pag negate yon, di ba? Lo-Ruhana, o Lo-Ruhama, ibig sabihin po nun, no mercy.
Yung Rohama, mercy yon. Kaya lang may law, kaya no mercy. Hindi ko kahahabagan ang Israel. Yung law, yung people. Kaya law, Israel is not my people. Sa mga magulang po, pag tayo po pumipili ng pangalan ng anak po natin, di po ba nagiging masyado tayong maingat, masyado tayong mapili, inaalis natin yung possibility ng pangalan ng anak natin yung ex natin, o kaya makapangalan ng anak natin, yung mga taong kinabibisita natin buong buhay natin, erase yan. Yung iba naman po, magandang pangalan ng anak, galing sa Bible. Pag pumipili po tayo ng pangalan ng anak natin, nagiging maingat po tayo, di ba? Pero sa mga pangalan ng anak ni Hosea, hindi maganda yung pangalan. Yung mga pangalan ng anak ni Hosea, ang Diyos po ang nabigay dahil meron siyang gustong ipakita. Meron siyang plano, meron siyang mensahe. Dahil nga ang pinipicture out ng Diyos dito, yung gaano ka unfaithful ang Israel. Kaya sa mga pangalan ng anak ni Hosea at ni Gomer, lumabas yung mga mangyayari. Ano yung Jezreel? Actually, ang sinasabi po nila, yung ibig sabihin ng word mismo na Jezreel, the Lord will scatter. Pangangalapin. At nangyari po yun. In the near future, sa panahon po ni Daniel, okay, ang mga Israelita po ay nasakop po sila. At naalis po sila sa kanyang bayan. Sila po ay nagkalat, nasakop na dalang alipin. Okay? At sa kasamaan ng Israelita, sa kanilang pagiging sobrang unfaithful, itinuring na sila at sinabihan na ng Diyos na hindi ko nakahahabagan ng Israel. At gayon din, hindi na sila ang aking bayan. Because what? Israel is God's chosen people. Inumpisahan niya kay Abraham dahil ang kanyang layunin, ang bayan ng Israel ang pagmumulan ng tagapagligtas at pagpapalain ng Diyos ang iba't ibang mga bayan sa pamamagitan ng bansang Israel. Sa pamamagitan ng lahi ni Abraham. Pero dahil sa unfaithfulness ng Israel, tinawag silang not my people. Dahil sa sobrang kasalanan nila, sa kawalan nila ng katapatan, sa kanilang asawa. God is the husband of Israel. Pero anong nangyari? Hindi po sila naging tapat. Kaya dito pinakikita po ng Diyos na sa pamamagitan ng buhay ni Hosea at ni Gomer, ipinapakita yung ganoong kalagayan sa relationship ng Diyos at sa kanang chosen nation. So after po ng mga anak si Hosea, si Gomer, ng 3 bata, pinili po niyang bumalik sa kanyang dating buhay. Isa pagiging prostitute. Okay? Kaya dito sa chapter 2, dahil nga po iniwan ni Gomer yung kanyang mga anak, iniwan yung kanyang asawa, pupunta siya sa lahat, tatahakin niya ang landas, nababalik siya sa pagiging masamang babae, hahanapin niya yung kanyang mga mangingibig, pero kinadlangan ng Diyos yung kanyang pagnanais na yon. Pinayagan siya ng Diyos na gawin niyang iwanan dahil ipinipilit niya, dahil yun yung gusto niya. Pero may pagkilos po ang Diyos doon na siya'y mahihirapan, siya'y malulugbok, siya'y mangungudngod sa putikan at marirealize niya na babalik na lang ako doon sa dati kong asawa. Mabuti ang kalagayan ko noon. Naalala niyo po ba yung prodigal son? Yung iningi niya yung mana niya sa tatay niya. Nung ubos na yung pera niya, sabi niya, yung mga alipin namin kumakain ng ayos. Ako rito, halos kainin ko na yung pagkain ng baboy. Uwi na lang ako sa aking tatay. Mas mabuti pa doon, nakakakain akong maayos. Diba? So dito po, sa kanyang pagdidesisyon, marirealize niya na mali yung kanyang ginawa, babalik na lang ako sa aking asawa. Sabi niya. Alam niyo po, si Hosea, ano pwede niya maramdaman? Ano pwede niya maging reaksyon? Tama na, ayoko na. Suko na ako. Una, tinanggap ko ang utos ng Diyos na pakasalan ka bilang aking asawa dahil yan ang sinasabi ng Diyos.
Oo, sinabi niya na magiging masamang babae ka, magiging masamang ina ka. Itong ginawa mo sa akin. Pwedeng maging reaksyon ni Hosea yon. Ayoko na, suko na ako. Pero anong ginawa ni Hosea? Yun po kasi yung normal na magiging reaksyon. Di po ba? Sa mga may asawa na po dito, kung ganyan ginawa sa inyo ng asawa nyo, hindi po ba ninyo sasabihin, ayoko na. Sobrang sakit ng ginawa mo, hindi ka nakarapat dapat tanggapin, hindi ka nakarapat dapat patawarin. Yun yung normal na reaksyon. Pero hindi po ganun ang naging tugon ni Hosea. Dito po, no, sa chapter 3, sabi ko nga, instead na normal na reaction, na sumuko na si Hosea sa kanyang taksil na asawa, ano sabi ng Diyos? Buy her back. Tanggapin mo siyang muli. Tubusin mo ang iyong asawa. Kaya ito po ang naging tugon ni Hosea. Sa inaasahan natin na hindi niya na dapat tanggapin yung kanyang taksil na asawa. Anong ginawa niya? Binili niya muli. May picture ako nilagay dito eh. Yan, parang ganun, no? Kasi si Hosea, si Gomer po, naalipin na po siya. Nawala na siya ng karapatan. Kumbaga sa naging sex slave na po siya, wala na siyang value. Parang lugmok na siya sa putikan. Wala nang tatanggap sa kanya. Pero ang sinabi ng Diyos kay Hosea, ibigin mong muli ang iyong taksil na asawa. Kaya iyan po ang larawan ng Panginoon. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paanong ang Israel ay naging taksil sa Panginoon, gano'n nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po problema ng Israel? Nakita nila yung faithfulness ng Panginoon. Nakita nila ang goodness of God. Pero alam niyo, hindi nagtatagal yung kanilang loyalty. Oo, there are certain moments na nagpapasalamat sila sa Diyos kasi ganito ang ginawa ng Diyos, kasi mabuti ang Diyos sa kanila. Pero later on, babalik pa rin sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga blessing na tinanggap nila, imbis na mag-thank you Lord sila dahil sa binigay ng Diyos, kanino nila ibinibigay yung papuri? Sa mga Diyos-Diyosan. So yung mga blessing na binigay ng Diyos, instead na sa Diyos ibabalik yung pagpapasalamat, ibinibigay nila yung credit kanino? Sa Diyos-Diyosan na hindi karapat-dapat ng kanilang pagsamba. Yan po ang sakit. Yan po ang ginagawa ng bansang Israel. Kaya ipinakita po ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Hosea at saka ni Gomer, yung larawan ng unfaithfulness ng bansang Israel. Pero sa kabila nun, sabi niya, may babalik. Pero hindi pa po nangyayari yun sa panahon natin. Kailan mangyayari po yun? Na ang Israel, buong Israel, sa hinaharap po, na ang buong Israel ay magiging tunay na tapat sa Panginoon. Ngayon po, ang nais kong tignan natin po dito, no, sa istorya ni Hosea at saka ni Gomer, tatlong katotohanan. No? Nabanggit na po ang ilan dito kanina. Una po, lahat po tayo ay guilty. Guilty saan? Guilty of unfaithfulness. Kaya nga sabi ko kanina, oo, lahat po tayo, sinasabi natin tunay na po tayong mananampalataya ng Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo kay Jesus Christ bilang ating Panginoon tagapagligtas. Naniniwala tayo na siya ang anak ng Diyos. Naniniwala tayo na namatay siya sa cross. Inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Naniniwala tayo dyan. Naniniwala tayo na sapat yung kanyang ginawa upang iligtas ang tao sa kapahamakan sa impyerno. Sinasampalatayanan natin yan, oo. Pero naniniwala rin ba kayo na guilty rin tayo sa unfaithfulness? Guilty rin tayo sa idolatry. Kasi nangyayari po sa buhay natin minsan, pinahahalagahan natin yung nilikha kaysa sa nanlikha. Pinahahalagahan natin yung mga material kaysa sa spiritual. It's a picture of unfaithfulness. Kaya lahat po tayo guilty dyan. Walang excuse. Okay? Lahat po tayo. Hindi ko sinasabi ito kasi ako hindi guilty. No. Guilty rin po ako.
yung karapat-dapat na kapurihan na natatanggapin ng Diyos, minsan hindi natin ibibigay sa Kanya tama. Ang galing ko! Grabe ang husay! Ang sipag ko kasi, ang talino kasi, ang lakas ko kasi eh. Tama ba yun? Hindi. Panginoon, salamat. Dahil sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa iyong kapangyarihan, naging posible po ito. Alam niyo po, ang danger po, no? Lalo na sa mga mananampalataya. Isa po sa mga panganib, that we steal the glory that is due to God. Alam niyo yun? Yung kapurihan, yung kaluwalhatian, na dapat Panginoon ang tatanggap, pero ang nangyari, mahusay ako, magaling ako. Ako ang dapat papurihan kasi nagawa ko yan kasi ito yung kaya kong gawin. Delikado po yan. Kaya nga sabi ko, lahat po tayo guilty sa mga bagay na yan. Pangalawang bagay, ano po? Una, guilty tayo of unfaithfulness. Pangalawang katotohanan po, ano? God never stopped loving us. Hindi po siya sumuko o tumigil na mahalin po tayo. Tignan na lang po natin yung mga sariling buhay po natin. Kung paano ipinakita ng Diyos sa iyo yung kanyang hindi pagsuko o hindi panghihinawa na mahalin ka, ibigin ka sa kabila ng iyong kataksilan. Sabi dito sa Jeremiah 31:3, napakita ko sa kanila mula sa malayo kasi mula pa iniibig ko na sila. Kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Sa Hebrews, chapter 12, verse 6, minahal tayo, tinuring tayong anak, ibinigay sa atin ang karapatan maging anak. Pero syempre, dahil nga mahal tayo, tumatanggap po tayo ng correction. Pinapalo, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Kasi patunay yan ng pagmamahal. Di ba, naalala niyo before, no, na pag-usapan natin, akala natin, ini-scam tayo ng magulang natin kasi pinalo tayo, nasaktan tayo eh. Pag sasabihin ganun, mahal kita anak. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Dinidisiplina niya tayo kasi mahal niya tayo. Okay? 1 John 3:1, ang sabi dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Minahal po tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Kaya po when we talk about God's love, we can describe it in one word. Unconditional. Diba? Balikan mo yung buhay mo. Balikan ko yung buhay ko. Dapat ba akong mahalin ng Diyos? Buong buhay ko ba naging mabuti ako? Buong buhay ko ba naging tapat ako sa Kanya? Buong buhay ko ba siya lang ang Diyos ko? Nakikita po ng Diyos yung ating pagiging makasalanan. Nakikita naman niya yung pagiging yung unfaithfulness natin, pagiging taksil natin. Kaya nga, kanino tayo dati? Kanino tayo dati? Kay Satanas po tayo dati. Alam niyo ba yun? Nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, kay Satanas po tayo. Kaya anytime tayo mamatay noon, kay Satanas na tayo. Kita-kits na lang sa apoy. Nung hindi pa po natin nakikilala. Kaya nga po dahil sa nakita ng Diyos ang kasalanan natin, nakita ng Diyos ang pagiging unfaithful natin, anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang anak ng Diyos ang tumubos sa atin. He bought us back. Tinubos niya tayo. Diba? Kaya sabi ko kanina, nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, kanino tayo? Kay Satanas tayo. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross, na tinanggap natin itong katotohanan na to, sinampalatayanan natin ng Panginoong Hesus, tinubos na tayo. We are bought back. Kanya naman talaga tayo originally. Sino ba nagbigay ng buhay sa atin? Sino ba lumikha sa atin? Si Satanas ba? Hindi! Ang Diyos ang nagbigay buhay sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kanya talaga tayo. Pero anong nangyari? Pinili po natin na magpasanla. Kaya anong ginawa ng Diyos? Binili niya tayong ulit para maging Kanya tayo. Ano?
Yan po yung maganda nun. God bought us back. Whatever it takes, yung salita na yun, whatever it takes, it took the life of His Son. Pag sinabi kasing whatever it takes, talagang sagad-sagad na gagawin mo na para ma-accomplish. Dito, God took whatever it takes. Ang buhay ng kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoon. Para matubos tayo. Pangatlo, una, guilty po tayo. Pangalawa, hindi po nang hinawa ang Diyos na mahalin tayo. Pangatlo, minsan, kinakailangan pang malagay tayo sa isang nakalulugmok na kalagayan bago tayo matauhan. Bago natin ma-realize yung pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Balikan mo natin yung prodigal son. Kung hindi pa siya nalugmok, naalala ba niya ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, nung marami siyang perang winawalda sa araw-araw? Hindi mo naalala eh. Kailan niya naalala? Nung ubus na. Ganon din naman itong si Gomer eh. Naalala niya yung kanyang magandang kalagayan nung sinukuan na siya, nung hindi na siya pinoprovide ng kanyang mga mangingibig. Ganon din po tayo. Minsan sa katigasan po ng ulo natin, hinihintay pa natin na talagang good na tayo sa lupa, tsaka pa lang tayo na matatauhan na hindi ko pala dapat ginawa ang bagay na ito na labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko pala dapat ginawa yung aking will kesa sa will ng Lord. Minsan kinakailangan pa. Kaya ako, sinasabi ko, sana wag na nating maranasan yung talagang subsub ka na, tsaka ka palang matatauhan. Pero in reality, talagang nangyayari po sa ating mga tao. Yan by nature. Matigas ang puso, matigas ang ulo, suwail. Pero, sabi ko nga kanina, sa mga verses na to, hindi po sumusuko ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po yung larawan ng napakagandang pag-ibig ng Diyos sa atin. He bought us back. Kahit pinili natin na para tayong si Gomer, tumalikod tayo sa Kanya, iiwan natin siya. Actually, kahit mananampalataya ka na, nangyayari pa rin yan eh. Nangyayari sa punto ng buhay mo kahit Kristiyano ka na. Nangyayari na pwede mo pa rin maisip na, Lord, ayoko na sa'yo. Lord, hindi na kita paglilingkuran. Mamahalin ko na lang ang sanlibutan. Bahala ka na. Nangyayari po yan. Pero hindi po tumitigil ang Panginoon na gumawa siya ng paraan to get you back into His flock. Sa maniwala kahit sa hindi, kumikilos po ang Diyos na maibalik sa Kanyang kawan ang mga tunay na bahagi ng Kanyang kawan. Kahit nangyayari sa atin, Lord, ayoko na muna. Lord, bibitaw ako. Nangyayari po yan, pero hindi po tumitigil ang Panginoon. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi po tayo maabot. Yan po ang isang katotohanan na dapat po natin laging alalahanin. Okay? Ngayon po, pinakita ng mga talata o ng buhay ni Hosea yung pag-ibig ng Diyos. In response, ano po bang gagawin natin? Of course, we have to love God above all. With all our heart, mind, soul, and strength. Yan yung dapat natin gawin. Pero may kapartner po yan. Ang sabi dito sa John chapter 13, binasa ko po ito kanina during Lord's Supper. No? Isang utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Alam niyo po, may katulad po ito eh. Nasa Matthew. Pero ang kaibahan po kasi noon, alam niyo kung ano, ang kaibahan po noon, may nagtanong kay Jesus Christ. Mga Pariseo. Guro, ano po bang dakilang utos? Matthew 22, 36 to 40. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, o buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay, yan po sa Matthew.
At yan ang sagot ni Jesus Christ sa mga nagtatanong sa Kanya. Ito naman, iniiwan ni Jesus Christ kanino? Sa mga alagad niya. Sino kausap niya dyan? Yung mga apostol. Wala na po si Judas niyan. Umalis na dun sa grupo nila. Papunta na siya dun upang kunin yung pagkakabenta niya kay Jesus Christ. Iniiwan ni Jesus Christ ang kanino? Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. He's talking about his disciples. He's talking to his followers. Okay? Magmahalan kayo. Ngayon mga kapatid, alam niyo po ba, paano natin in a way na ipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa? Paano? By being here. Pag nandito ka. Somehow, sinasabi mo, mahal kita kasi Panginoon. Yan yung nais mo. Pangalawa, mahal ko kasi ang aking kapwa. Kung paanong minahal ng Panginoon. Kung paano akong minahal ng Panginoon. Ito po ang tanong ko, halimbawa. May kapatid tayo na hindi mo nakikita sa loob ng church ngayon. Anong nararamdaman mo? Pwede kayo sumagot. Nalulungkot, natutuwa. Lahat nalulungkot. Bakit? Kasi mahal mo ang kapatid. Gusto mo, nakakasama mo siya ngayon na nagpupuri sa Panginoon. Okay? In a way, nasasabi mo na ipakikita mo na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa kung naririto ka. Kaya ang normal na reaksyon, pag wala doon, it breaks my heart. Ako personal, it breaks my heart. Alam ko yung mga nakaupo, alam ko yung mga pwesto na yan. Halimbawa na lang po, nung si Maymay, noon, pag tumutugtog ang music team, kasama ang clarinet. Pero ngayon, hindi na natin naririnig ang clarinet. It breaks my heart. Kasi tinawag na siya ng Panginoon. Pagka bumabati po ang speaker or ang MC ng good morning, ang pinakamalakas sasagot, si Ate Lori. Good morning. Pero wala na rin si Ate Lori. Tinawag na rin siya ng Panginoon. Habang umaawit po tayo ng praise and worship, bukod tangi po si Tatay Bebe ang nandyan, nakataas ang dalawang kamay. Pouring his heart out in worship. Hindi na rin natin siya kasama kasi tinawag na rin siya ng Panginoon. Ngayon, ang bawat isa po sa atin, alam po natin yung mga pirmadong upuan na yan. It breaks our heart kung hindi natin sila nakikita dyan. Bakit? Nangihinayang ka ba sa attendance na? Hindi. Kasi mahal mo siya. Kasi yan ang nais ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Di po ba? Kaya, isang reaksyon, pare-pareho tayo ng reaksyon. Kapag wala siya dyan sa kinauupuan niya, ang nararamdaman mo, nalulungkot. Though, ngayon common na ang reason is maraming may sakit talaga. No, totoo po yun. Nangyari nga no, pandemic as in, ang sumasamba dito kami mag-anak lang Speaker ako, mga anak ko tumutugtog, nag-Lord's Supper kami, mabigat. Na dapat kasama namin ng mga kapatid na sumasamba sa Panginoon. Hindi namin nakasama mga kapatid. Ngayon, imposible ba na maulit ang pandemic? Hindi imposible. Pwede pa rin mangyari yun na bawal ulit tayong magkatipon. What is the mark of the true disciple of Jesus Christ? Ang sabi niya, malalaman ng lahat na kayo yung mga alagad ko kung nagmamahalan kayo. Kaya mga pagmumukha na yan, no? Mahalin niyo yan. Mahalin niyo yan kasi hindi mo masasabi kung bukas or next Sunday magkikita pa kayo. Yung tatlong binanggit ko kanina, si Maymay, si Ate Lori, Tatay Bebe. Previous Sunday, kasama namin sila. The following Sunday, hindi na.
Kasi biglaan silang tinawag ng Panginoon. Tignan niyo yung mga pagmumukha na yan. Kung na kailangan niyo yakapin, gawin mo. To express, mahal mo siya. Diba? Ngayon, kung kayo naman ay magkakapatid. Magkakapatid na nga sa Panginoon, magkakapatid pa sa laman, di magmahalan kayong lalo. Kasi sabi ng Panginoon, ito yung palatandaan na kayong mga alagad ko eh. Makikita ng lahat na nagmamahalan kayo. Ito yung picture na pinakita sa atin ni Jesus Christ. Gaano yung nais niyang i-picture out. Yung pagmamahal niya sa church, yung pagmamahal sa Israel, pero ang church naging unfaithful, ang Israel naging unfaithful, pero hindi po siya nagbago. Kaya sinabi din ng Panginoon in the end, sabi niya, darating yung time. Yun din sinasabi niya na hindi niya na kahahabagan, in the end, kakahabagan pa rin niya. Yung sinasabi niya, you are not my people, in the end, you are my people. You are the sons of the living God. Ayan po yung kagandahan ng pag-ibig ng Panginoon. Yan yung gusto ko pong makita po natin. Hindi yung pag-ibig ni Hosea kay Gomer. Hindi. Yung pag-ibig po ng Diyos meron para po sa atin. Hindi natin karapat-dapat tanggapin, pero dapat i-enjoy natin. Enjoy every moment. Tomorrow is never promised. Hindi mo alam kung meron himihinga ka pa bukas. Hindi mo alam kung mga kapatid na yan ay makikita mo pa bukas. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Na walang kondisyon na kami inyong inibig. Hindi namin deserve, but you've been good all the time. You loved us na sa kabila ng kalagayan po namin. Paulit-ulit nyo kami pinapatawad. You're always considerate. Salamat po, Ama. Nawa ikaw lang yung patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay. Dalangin po namin ito sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.